Okay, start na tayo. Good morning mga kapatid. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon po ay araw ng Wednesday, no? May 14, 2025. At sa natatapos na eleksyon, congratulations po sa mga nanalo. At sa mga hindi pinalad, ay ano po, subok ulit. Okay. At yun pa ba mga kapatid, balik po tayo sa ating daily devotion. At dito po sa ating God's Morning ay patutungkulan natin ang talatang ito na napakagandang bigyan natin ng diin o pagtuon. At sabi nga sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Meron ba tayong mga pagsubok ngayon? Madalas tayong maharap sa mga hamon ng nagpapaguho ng ating pananampalataya. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok na ito? At ito po yung ating tunghayan ngayon. At sa ating paksa ngayon, dito po sa ating talata sa James 1 verse 12, ay pamagatan natin itong the blessing of perseverance, claiming the crown of life. At sa ating panimula, tayo ay pangungunahan ng aking partner, ating kapatid, upang tayo ay basahin ang ating scripture at pangunahan tayo sa ating nanalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa proteksyon na ibibigay mo sa amin ngayong maghapon. Kaano man ang aming gawin, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, sa kakaharapin namin ngayong maghapon ito. Maraming salamat din po, Lord, sa pagpapalakas ng aming mga katawan at mga wala po kaming sakit. Ganon din naman po ang mga tao may sakit, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng katawan at bigyan ng kagalingan. Kiniklaim na po namin ang kagalingan na pagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila. Ganon din po, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa lahat po ng aming mga kasalanan na gawa. Nawa kami ay iyong patawarin, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng kaalaman para sa aming pag-aaralan ngayong araw na ito. At aming maisapamuhay sa mga susunod na araw pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na pinagkakaloob mo. At ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 So sabi nga, the blessing of perseverance. Ito po yung claiming the crown of life. At dito sa ating talatang binasa ay napakaganda, at nais ko rin basahin sa Amplified version. Sabi doon, blessing or blessed, it means happy, spiritually prosperous, favored by God, is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. Napaka po nun, For when has passed the test, has been approved, and he will receive the victor's crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Madalas nasasabi natin, mahal natin ang Lord, pero nagagawa ba natin na talagang ito ay nasasabi natin o nasusunod natin o kumikilos tayo na may pagmamahal sa Diyos? Maring nasasabi lang natin, kahit sa mga tao, minsan nasasabi lang natin, mahal kita, pero hindi naman na ipakikita, hindi nararanasan, at hindi na ipapadama. At ano nga ba ang pinangako ito ng ating Panginoon Diyos sa atin, Ito po yung pananatili sa Kanya. Sabi nga, ito ang pananatili sa Kanya kahit sa gitna ng kahirapan. At dito sa
pangako ito ng ating Panginoon ay napakahalaga na ating maisapamuhay. No, na ang Panginoon Diyos ay laging kasama natin. Na sa tuwing tayo ay nagdurusa, hindi tayo basta-basta natitinag. At dito sa talatang ito ng sa James 1:12 o Santiago 1 verse 12 ay makikita natin ang sagot, no, doon sa ang Panginoon Diyos ay patuloy na kumikilos. Isang pag-asa na magbibigay ng lakas at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang bahaging ito? Doon sa bahaging ito nakita natin ang Diyos ay, sabi nga, ay nagsusubok. Maaring makikita natin dito na ang Diyos, no, minsan sa buhay natin parang tayo ba, ang pagsubok ba ay talagang galing sa Panginoon Diyos? Tayo ba ay sinusubukan ng ating Panginoon Diyos? Ano ho? Subalit mga kapatid, ang verse na ito ay hindi nagsasabi na ang Diyos ay nagdudulot ng pagsubok. Ngunit siya ay nagpapahintulot nito. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. May given niya. At ito'y isang paraan ng paglinang ng pananampalataya at pagtitiis. Hindi ito parusa, kundi isang oportunidad para mapalapit sa Diyos at mapatunayan ang katapatan. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 1, verse 6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa maikling panahon. Ang ginto'y nasisira ay pinararaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, na pinararaanan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa kayo'y pupurihin, dadakilain at paparangalan sa araw ng mahayag si Hesus Kristo. Dito inilid-tulad ho yung ginto, no? Na sabi ito idinadarang sa apoy, no? Kung makikita natin yung mga nagfo-forge, no, na nagtutunaw ng ginto, nakikita natin yung napakagandang likhang ito na nakikita rin natin na kung paano inaalis o naaalis ng apoy na ito yung hindi bahagi ng ginto, no? At pag ito ay nadarang na sa apoy, nakikita natin na ang natitira na lamang ay talagang ginto. At katulad sa ating buhay na ito, sabi nga ang pagsubok ay nagdudulot ng pagsaliksik at pagpapatunay ng pananampalataya. Kaya nga doon sa mga pagsubok natin, nararanasan natin yan dahil nakikita kung gaano tayo nananampalataya. Sabi nga na mas mahalaga pa kaysa sa ginto na nasusubok sa apoy. Sabi nga pananampalatayang yan na meron ka, yung nananatili ka sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng yung mga pinagdaraanan, no, ay sabi nga higit pa yan sa ginto. Kaya nga yung mga taong patuloy na nagpapatuloy sa Panginoon, hindi nahinto, sila po yung hinuhubog na pananampalataya na masasabi natin meron silang masigit pa sa ginto o masigit pa sa pera. Balit yung mga taong nung nakamit na nila ang kanilang pinagpe-pray, no, at nawala na sa Panginoon, no, yan. Dito po yung mga taong masasabi nating parang ningas ugon o masasabi nating ang pananampalataya ay hindi dalisay. Ito po yung nagre-resulta sa ating pagpapupuri, kaluwalhatian at karangalan ng pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagsubok ay hindi parusa, kundi isang proseso ng pagdadalisay. Bakit nga po ba mahalaga ang pagtitiis? Ang pagtitiis o yung perseverance ay hindi lamang pagtitiis sa pisikal na hirap, kundi higit sa lahat ay ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay sabi nga ay galing sa Griegong salita na sabihin natin is hypomone, no, na ang literal na kahulugan ay ang pagtitiyagang may aktibong pagtitiis o matatag na pag-endure sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ito passive suffering, no po, o yung pagdurusa ng walang kibo,
yung hayaan na lang natin. Hindi po. Kundi ito yung determinadong pagharap sa pagsubok na may pananampalataya. Meaning to say, nandyan yung pagsubok pero naniniwala, nananampalataya ka sa Panginoon Diyos na dahil sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kung tayo ay kulang, ipoprovide tayo ng Panginoon. At yun yung paniniwala ng perseverance na sinasabi dito sa James 1 verse 12. Para kay James, ang hypomone o yung perseverance ay aktibong pagpili na manatiling tapat sa ating Panginoon Diyos kahit mahirap o masakit ang sitwasyon. Ito ay ang pagpili na manatili sa kanyang salita na sundin ang kanyang kalooban kahit na mahirap. Sabi nga sa atin ng Hebrews 10 verse 36. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Amen. Dito ay nilarawan po ng ang pagtitiis bilang isang proseso. Pag tayo nagtitiis na doon sa pananampalatayang meron tayong pinanghawakan, ay ito po yung proseso na kailangan natin. It means tinatanggap mo yung proseso ng Panginoon na kailangan nating pagdaanan para sa pagkamit ng kaligtasan at pagpapala. Ito ay isang aktibong pagpili na manatili sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Ito po ang gantimpala ng buhay. Ito ay hindi lamang ang buhay na pagkatapos na sabi nga mamatay o yung eternal life, kundi ang sinasabi nga rin po ang buhay na sagana at may layunin dito sa lupa. Kaya nga kung ang ating buhay ay naaayon sa layunin ng Panginoon Diyos, nagkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan sa ating buhay. Ito ang buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at layunin na nagmumula sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa ating Panginoon sa Kristo doon sa John 10 verse 10. Very popular. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa talatang ito. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sabi rito, dumarating ang kaaway, para magnakaw, to kill, steal, and destroy. Pero ang Panginoon Diyos ay narito, sabi doon, pansinin natin doon, yung kaaway parating o dumarating yung mga problema, dumarating yung mga pagsubok na yan, para nakawan tayo, wasakin, at sabihin natin ay patayin, kasama na dyan pananampalataya natin. Pero sabi ng Panginoon, nandun siya upang bigyan tayo ng masaganang buhay. Ito po yung nagbibigay ng pangako ng ating Panginoong Hesus mismo. Nang layunin niya na bigyan tayo ng buhay na lubos ang kanyang mga tupa o tayong mga tupa. Ito ay isang buhay na puno ng kasaganaan, kapayapaan at relasyon sa ating Panginoon Diyos. Isang buhay na higit pa sa pisikal na aspeto. At dito, nabibigyan tayo ng tunay at sapat na kagalakan sa ating Panginoon. Nagiging sapat ang mga bagay at nagiging, sabi nga, smooth ang lahat ng transaction. At ito ay yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. At ito yung gantimpala na ipinangako sa mga umiibig sa Kanya. Ito po yung gantimpala ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po na mahalin natin siya kasi mahal niya tayo. At ang pag-ibig na ito ay hindi isang emosyon lamang, kundi isang pagsunod. Take note, isang pagsunod at pagpapahalaga sa kanyang salita at kalooban. Paano nga ba natin sinusunod ang ating Panginoon? Sa ating sariling pamamaraan o sa paraan ng Panginoon Diyos? Tayo mismo, marirealize natin yan. Kung tayo pa ba ay sumusunod sa Panginoon o occasionally and traditionally na lang. Mga kapatid, ito po yung papakita ng ating debosyon sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi nga sa atin sa 1 John 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi man mahirap sundin ang kanyang mga utos, pero kailangan nating isakripisyo. Ang alin? Pagmamahal natin sa pera, mga sakit na ating nararamdaman, ibig sabihin, yan yung mga sama ng loob, kailangan natin isuko sa Panginoon, patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin, yan po, mahirap bang gawin? Parang sabihin natin,
madaling sabihin pero mahirap gawin, ano? Kasi katulad ng pagpapatawad, kasi tingnan natin sa pagpapatawad, talagang yan ang isang masabihin natin. Kapatid, parang hindi mo alam kung gaano ang ginawa niya sa buhay ko, no? Pero kailangan natin gawin yun dahil iniutos sa atin ng ating Panginoon, no? Ito yung mga bahagi na sabi nga ng talata doon sa 1 John 5:3 na kailangan nating sundin dahil ito ay sinasabi ng ating Panginoon Diyos. At ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. Kung susundin natin yon, no? Sabi nga, love your enemy. Napakabigat, no? Pero kung susundin lang natin, makikita natin yung kadalian. Kung magiging perseveres tayo sa pag-ibig na ito, pagsunod sa ating Panginoon, sa pananampalatayang ito, makikita natin tayo magbe-benefit eh. Sabi nga, di ba, pag ikaw ay pinatawad mo yung kasalanan ng tao, yung pinatawad mo na yung nagawa ng isang tao, di ba, hindi mo na siya naiisip, no? Nahayaan mo na lang na okay, pero hindi ibig sabihin nun aabusuhin ka, no? Kaya nga sa isang buhay, sa isang tao, pag alam na nating hindi uubra o sabihin na natin ay for example, kahit sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, minsan salita tayo ng salita, hindi naman talaga nakikinig, hindi naman talaga isinasabuhay. Minsan you need to let them go, no? Kasi nga you need to focus more do sa mga taong handa na makinig. Kasi nga po, napakahalaga sa buhay natin. We need to, sabi nga, help us, Lord, to number our days, no? Teach us, sabi ng Panginoon, no? Sa Psalm 90 verse 12, no? Sinasabi sa atin ng Panginoon na gamitin natin ang oras na ito, no? At iyan yung pagmamahal natin sa Kanya. Pagmamahal natin sa kapwa. Hindi ibig sabihin na iniwan natin o hindi na natin nakakasama, hindi na natin nakakabili, hindi na natin mahal, hindi. We just need to maximize our time kasi konti lang ang panahon natin dito sa mundong ito and make sure na magamit natin yung oras natin sa mga tamang tao na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. At sa pagsunod na ito, nakikita natin na isang pagpili na sundin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa puntong ito, nakita rin natin ng pagsubok bilang pagdadalisay, no? Sabi nga, ang pagsubok na ito ay tulad ng pagdadalisay na ginto sa apoy na kanina ay ating nabasa rin yung talatang yon, no? Dito, tinatanggal nito ang mga impurities at nagpapakita ng tunay na kalidad ng pananampalataya. Ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 3 verse 13 up to 15. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. 14. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. 15. Kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon din naman maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. 16 ba? 15 lang. Sige, 16 na. Sama mo na. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Okay, amen. Ang Diyos ang nagdudulot ng biyaya. Anumang pagpapalang meron ka. Maging yan ay gift of life, gift of family, gift of business, o work, and everything. Lahat yan ay mula sa Panginoon Diyos. At siya rin, o ating Panginoon Diyos din, ang nagbibigay ng gantimpala sa mga nagmamahal sa Kanya ng buong puso. Kaya nga, sa buhay natin ito, ano pa man ang mga pagpapalang meron tayo, gamitin natin sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ang lahat ng yan ay daraan sa apoy, no? Ibig sabihin, kung paano natin isinulit ang mga bagay na ito sa ating buhay, kung paano natin pinamalaan ang buhay natin, negosyo natin, pamilya natin, o ano pa mang meron tayo sa atin, yan ay makikita ng Panginoon Diyos, mahahayag. At napakahalaga ng pagiging mananampalataya ng Panginoon Kristo sa lahat ng oras, hindi sa panahon lamang na ikaw ay nagsisimba, sa panahon ng Bible study, hindi. Ang pagiging mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoon Diyos,
ay sa pang-araw-araw na buhay. This is the daily life. Not only, sabi nga acquaintance minsan yung iba no? Nakakilala naman ako sa Panginoon, pero after that, wala na. What's the next? And that's the big question sa ating pananampalatayang yon. Kasi nga, ang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos ay isang relasyon. Meaning to say, yan po ay progressive. Nagpapatuloy. Umaangat, nagle-level up. At ang pagtitiis na ito ay nagbubunga ng katatagan at karunungan. Sabi rin sa atin ng James 1 verse 2 ang 4 doon sa naunang bahagi o unang talata. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Sabi nga, dito sinasabi na ang mga pagsubok ay nagdudulot ng pagtitiis at ang pagtitiis naman ay nagbubunga ng pagiging ganap at perpektong pananampalataya. Ang prosesong ito ay nagre-resulta sa kaligayahan. Sabi nga, that's ang plano ng Panginoon Diyos. Hindi siya nagplano ng masama sa atin. Laging ang plano niya ay mabuti. Kaya kung sa lahat ng pagsunod natin, sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, walang plano ng Diyos na ikasasama natin. At ang pagsubok sa makatuwid ay hindi parusa, kundi isang oportunidad para sa paglago ng ating pananampalataya. At ito po yung pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. At dito sa ating talakayan ngayon, o sa ating talata ngayon, dito sa James 1:12, ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi nga, kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok, ang pagtitiwala sa pangako ng ating Panginoon Diyos o mga pangako niya ang magbibigay ng lakas at pag-asa sa atin. Sabi nga sa Hebrews 6 verse 18 to 20. 18 to 20. Hindi nagbabago at hindi lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't kayo'y nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako. 19. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. 20. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapinunong pare magpakailanman ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Okay, dito sa puntong ito, pinapakita po sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Ang pag-asa ay inihalin tulad po dito sa angkla ng kaluluwa na nakakabit sa pangako ng Diyos. O parang masasabi natin, ang Panginoon Diyos ay nakatali mismo sa kanyang salita. Napakapalad natin dahil sa mga salitang ating natututunan, wala tayong nakita na ikapapanghamak ng tao. Sabi nga, I will never leave you nor forsake you. Kahit na ikaw ay makasalanan, kahit na ikaw ay nagkakasala, kahit na ikaw ay kulang. Pero hindi yan dahilan para magkulang pa rin ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga kailangan nating kumilos ayon sa kanyang ipinagagawa sa atin. Sabi nga, huwag na natin antayin ang matinding pagsubok sa buhay natin para sundin natin ang Panginoon Diyos. Minsan, saka lamang natin isinusuko ang buhay natin. Marami na ako narinig. Isusuko ko na po ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Hindi, marami na po ako narinig na ganyan. Subalit, sabi nga, mga kapatid, huwag na nating antayin ang mga parusang hindi naman galing sa Panginoon Diyos. Minsan, ina-allowed lang yan ng Panginoon Diyos because of our wrong choice. Kasi minsan, mas pinipili natin ang mga mundong bagay sa mundong ito kaysa ang sumunod sa Panginoon Diyos. And He allowed because that is the wrong choice. Kaya nagkakaroon tayo ng pagsubok because of the wrong choice. It's not because of God. Our God only allow mga pagsubok nito. Why? Because you neglect Him.
Kahit na sinasabi ng Panginoon mapapahama ka dahil tigas ulo ka, sige nga, sige, pero hindi pa rin kita iiwan. Yun ang Panginoon. Yun ang Diyos. Na kung minsan isinisisi natin sa Kanya ang mga bagay na hindi naman dapat sa Kanya. Kundi dahil yan sa maling pagpili natin. Maling direksyon ng buhay natin. Na kung minsan, inisip natin, tayo naglilingkod na sa Panginoon Diyos, pero bakit Panginoon, naranasan ko pa rin ang bagay na ito? Minsan hindi natin naiintindihan na ito ay katulad ng isang pagdarang sa apoy na ginagawa ng Panginoon Diyos upang makita natin kung paano niya alisin ang kasalanan at karumihan sa ating buhay. Sabi nga, that's all impurities na hindi natin kailangan sa ating buhay. Pinapakita dito ng ating Panginoon Diyos. No, sabi nga, ang ating Panginoon Diyos ay hindi nagsisinungaling dahil sa kanyang panunumpa at pangakong ito. At ang ating Panginoong Hesus ang nagpupuno para sa atin sa langit. Kaya nga nauna siya. Kaya po siya umakyat sa langit. Kaya niya iniwanan ng 12 apostles para upang sa lahat ng mananawagal at manampalataya sa Kanya, nandun siya para magtanggol sa atin. Nandun siya para patuloy tayong alalahanin. Para patuloy tayo. Kaya nga, may makikita tayo dun sa Book of Revelation. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon, even kahit sa Gospel, sa John Matthew, ay makakaakyat sa langit. Sabi nga, yun lamang sumunod sa ating Panginoon. Yun lang nagtiis. Yun lang nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong matakot kung may mga pagsubok. Harapin natin ito na may pananampalataya. At sa pagkakataong ito, nais kong tapusin ang ating devotion na ito. No? At sabi nga, ang James 1 verse 12 na ito ay isang pangako ng ating Panginoon Diyos sa mga nananatiling tapat sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Ang gantimpala ng buhay o the crown of life ay isang tanda ng Kanyang pag-ibig at biyaya sa mga umiibig sa Kanya. Tandaan natin, ang crown of life na yan, pagdating ng panahon, makikita natin kung gaano kaganda. What is the crown of life na sinasabi ito ng ating Panginoon? Ito ay isang tawag sa lahat sa ating nananampalataya at nananatili sa ating Panginoon Diyos. Magtiwala sa Kanyang plano at magtiis hanggang sa wakas. Dahil ang gantimpala ay higit pa sa anumang paghihirap na ating dinadanas o dadanasin. Purihin ang ating Panginoon Diyos sa pagkakataong ito at sa baging ito. Nais ko namang ibigay ang minutong ito sa aking partner upang hinga natin siya ng reflection patungkol dito sa ating devotion. God's morning mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga mensahe na ipinagkaloob niya sa atin, na ipinarating niya, sapagkat ito po ay kailangan natin sa mga dumadanas ng mga pagsubok. Manatili lang daw po tayong tapat sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan kung ano man po yung mga pagsubok na ating dinaranas, na ina-allow niya upang tayo ay matuto sa ating mga pagkakamali, maalis natin sa sarili natin ang mga maling ginagawa natin, upang sa ganon ay tayo ay makapiling ng ating Panginoon sa kung saan man siya na andoon. Di po ba sabi, nauna na ng Panginoon sa ating pupuntahan, inihanda na ng Panginoon ang ating lulugaran sa langit, sapagkat kung tayo mananatili sa Panginoon, makakasama natin siya. Sandaling panahon lang daw naman po tayong naandito sa lupa. Kaya gawin na natin kung ano man yung pinapagawa ng ating Panginoon. Kung ano man yung tinatanggal ng ating Panginoon, tanggalin na po natin yung mga masama nating gawa dati, yung mga ginagawa natin na hindi kapuri-puri, hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tanggalin na po natin. Pagkat mamuhay na po tayo ng naaayon sa ating Panginoon. Kahit po, hindi po madali yun. Kahit po yun ay mahirap, pero meron namang pangako ang ating Panginoon. Meron tayong nilulook up kung anong mangyayari sa atin sa mga susunod na panahon kapag tayo ay nanatili sa ating Panginoon. Basta kung tayo po ay dumadanas sa mga pagsubok, manalangin lang po tayo. Manalangin tayo ng manalangin.
O kaya humingi po tayo ng guidance sa mga pastor natin, sa mga kapatiran na makakapagpayo kung ano man yung dapat nating gawin kung tayo nahihirapan na magdesisyon sa ating buhay. Sapagkat ang mga tagapayo po natin na kagaya ng mga pastor, yan po ang makakapagbigay po sa atin ng guide kung ano ang dapat nating gawin. Basta manatili lang po tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Okay, purihin ang Panginoon Diyos. Sabi nga, harapin natin ang pagsubok ng may pananampalataya. Purihin natin, Panginoon Diyos. At ngayon naman, nais kong tunghayan ang ating mga partner online. At ito ay sandali po. Yan, kauna-unahan natin siyempre si Ate Carmeline Tanyo, dito sa San Pablo City. Good morning, ate. Yan, ganun din sinundan ni Nay Winnie Patual ng Villa Escudero at sinamahan din tayo ni Nay Edna Rosena ng Liliw Laguna. Siyempre ang aking cousin dyan sa Cotabato, Alamada. Yan, si Ate Lilibet Chua. Good morning dyan sa ating lahat. At kasama rin natin si Pastora Pe dito sa San Pablo City. At kasama rin natin si Sister Alma Tatel, God's morning. At si Ate Nela, Nonoso family. Yan. At ganun din, pagbati ni Nay Winnie, iyan na natin. Patual family, yan. Dalangin family, yan. Nonoso family, kasama na natin. Yan. Tatel family, yan. Para lahat na, para walang makalimutan. At syempre kasama rin natin si Ate Cindy ng Pampanga. Good morning, ate. Yan. At yan, pagbati rin natin sa Andal family, Santos family, De Los Santos family, ano pa ba? Artillaga family, syempre. Yan. Yan, kasama rin natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan, good morning po. Salamat po sa pagbati ninyo lahat. Good morning din po sa inyo. Sabi ng aking nanay, salamat Panginoon sa lahat ng inyong kabutihan at pagmamahal na ipinararamdam mo sa amin. Amen. Okay? Kasama rin natin syempre sa Bacolod si Kuya George Pios at ang aking Tita Ami dyan sa Tondo, Manila. Kasama ang aking Tito Ernesto. Yan. God's morning. Yorme ulit tayo dyan, Okay, so, at kasama rin natin si Brother Mike Biray at Biray family. Batiin na rin buong Biray family. Yan, God's morning bro. Yan, at si Sister Grace. Siyempre, salamat, Sabi dito ni Nay Winnie, salamat po sa kagalingan na cancer para kay Josie Calabia. Praise God po. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Isang answered prayer ulit po yan, para sa cancer. Yan, praise God. At yan, magbati na rin natin kay Pastora Belma Suryo family at Pastor Ed Strona. Batiin na rin natin ang buong pamilya nila. Para sama-sama na yan. Yan. At syempre, ang aking kapatid na bunso, si Caroline Mercado, kasama rin natin. Good morning, dyan sa Santa Rosa, Laguna. At yan, siyempre prayer request din para kay Kuya Chris Artillaga para sa kanyang paglakas at tuloy na kagalingan. Yan, nakasama na rin naman natin nung Sunday, Kaso nga lang, medyo hirap pa sa paghinga. Pero purihin ang Diyos sa buhay mo, Kuya Chris. Yan. Sabi nga ni Brother Mike, a blessed Wednesday, everyone. God's morning and God bless us all. Amen. Salamat, bro. Yan. Ano nangyari? Yan, salamat po. Ito prayer, answered prayer ulit. Salamat din po sa kagalingan na, okay, para kay Lisel Dalangin. Yan. Praise God, At kay Sister Abby ng Texas nga ba si Abby or San Francisco? Basta sa USA na lang, Sister Abby. Abigail Dow, Ang ating si Nurse Abigail Dow. Yan. Si Nurse Abby, kasama rin natin. Yan, God's morning sa lahat. Pagbati rin sa atin. Ayan. Ayan.
yan, prayer request din para sa visa ni Marife Fatual. Amen. Yan. Yan, nabati na rin natin ang Dalangin Family at Patual. Ganon din ang Benaluz, no? Kapus, Rosario, yan, Kapus Family. At salamat, Nay Winnie, sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Kyle at kay Casey, no? At yan, yan. Nabati na rin po natin, Nay Winnie, ang Donoso family, sila Connie. Yan, Talavera family, yan. Family ni Tiff at saka ni Prince. Yan, kasama rin natin si Nay Marta Arteliaga. Yan. Yan sa ating dyan sa Bulakin, Chao. Yan, sa ating church. Yan. Salamat. Okay, praise God po. Yan, si Pastora Belma, kasama rin pala natin. Palang umaga po, Pastora Belma. Gusto po kayo dyan sa Lucena City. Yan. Yan. Okay, so that's all. At si Winnie, she is watching. Kasama natin, katabi natin. Masaway. Sabi na, maraming salamat po sa lahat ng bumati. Dapat ikaw na magsabi nito. Okay, pasasalamat po ni Winnie sa ating lahat. Sa lahat ng inyong pagbati at pagmamahal. Maraming thank you po, no, sa lahat ng inyong pagbati na nagpapakita sa aking asawa. Dapat hindi ako nagsasabi, dapat siya. No? Pero anyway, so again, on behalf of my wife, I thank everyone. So, tayo po'y manalangin. Let's all pray. O namin Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa umagang ito na pagpapakita mo, Panginoon, ng hiwaga ng talatang ito mula sa James 1 verse 12. Isang hiwaga na nagbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa at patnubay na nagmumula lamang sa iyo. Salamat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kami po, Panginoon, ay nababahaginan mo, Panginoon, ng iyong mayamang biyaya at awa. Dalangin po namin, Panginoon, ng ang salitang ito ay magbunga ng pagkilos at paggawa sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pag-obedience, Panginoon, upang magkaroon kami, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, ng naaayon sa iyong salita. At salamat po, Panginoon, sa bahaging ito at patuloy na idinadalangin namin at katulad, Panginoon, ng mga prayer request na ng aming mga kapatid sa oras at araw na ito ay Lord, we thank you, Lord, for your divine protection, provision, Lord, ganun din healing, Lord, sa buhay ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, ay dinadalangin namin na salamat sa iyong kapangyarihan at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, we thank you and we receive all the blessing ito sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng provision, sa lahat ng pag-iingat, at kagalingan sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you, and this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.